Taglay ang dakilang ngalang, tagapayo ng may kapal. Ang ating misa ay pamumunuan ni Padre J. Francis Flandes, SVD. Tayo po ay magsitayo at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin. Sa ating banal na misa, ating samang intensyon ni na Fatima, KK and Catherine Wong, Iboncho and family, Kalusa family, at para sa intensyon ni Russell Rocreyo, at para sa kagalingan ni na Joshua at Bobby Bernardes, at para sa kaluluwa ni Father Efren, Brother Doming Balares. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Pit Senyor. Pit Senyor. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Santo Niño. Inanyayahan tayong pagnilayan ang hiwaga ng pagiging bata. Nangangahulugan ito ng pagtataglay ng kaluubang bukas sa pagtanggap sa katotohanan sa kalooban ng Diyos ng buong puso at buong pagtitiwala bilang mga inampong anak niya sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Gayon din ang paglilikod natin sa Panginoon alang-alang sa ating kapwa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Inukoy ka, ipinagdaraman, sinasamba ka, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos na Langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, kailangan ng Panginoong Jesucristo. Espiritu, salwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo at naging sanggol noong siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa pinagharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag ni Propeta Isaías na sa pamamagitan ng isang batang paslit na kinikilalang prinsipe ng kapayapaan, ipagkaloob ng Panginoon ang kapayapaan at kasiglahan sa kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga taong sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa ukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan ang katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit saay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay, tugon.
Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa, mahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tugon. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Tugon. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Tugon. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ikalawang pagbasa. Ipinaalala sa atin na Apostol Pablo na isabuhay ang ating karangalan bilang mga anak ng Ama sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayong lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Heso Kristo at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat para sa banal na ebanghelyo. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi,
Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ito, ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. Yung before pumunta ko dito, nandun ako sa Bayanihan, may mass, no? At di ba may bagong construction doon. At may mga parang saying nakalagay, the spirit of living, no? The spirit of living. No? At ito yung motto yata ng bagong building doon sa likod ng Bayanihan, no? The spirit of living. No? At somehow ito yung tema ng ating ebanghelyo, no? The spirit of living, no? Na ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay tulad ng isang bata, no? Greatness sa kaharian ng Diyos ay tulad ng isang bata. Hindi ibig sabihin na babalik tayo sa pagkabata natin. Di ba? Tulad ng isang bata. No? Tingnan mo yung kapatid mo, bata ba yan? Ha? O ba yan? Bata? Yung isip? Okay, so, ibig sabihin dito, yung qualities ng bata. No? Number 1, sabi dito, ng bata ay talagang nagtitiwala, dependent sa kanyang mga magulang. Hindi siya mabubuhay, no, na properly pag wala siyang magulang. So, dependent siya sa kanyang magulang. So, sabi ng Panginoon, tulad ng isang bata, tayo ay anak ng Diyos, buhay natin dependent sa Panginoon. Okay? Nakasalalay ang buhay natin. That's why sa Ama namin, sinasabi nga natin, bigyan mo kami araw-araw. No? Give us our daily bread. Dependent tayo. Hindi tayo mabubuhay na tunay na Kristiyano pag hiwalay tayo sa Panginoon. So tulad ng bata, they are dependent. At ang mga magulang nga, di ba, ang magulang ang nagbibigay, ako nang bahala sa iyo, no? Nagbibigay ng pagkain, no? So much dependent, no? Ang loyalty natin, ibig sabihin, ang loyalty natin sa Panginoon. Hindi tayo ihiwalay sa Panginoon. Dahil pag humiwalay ka sa Panginoon, mawawala tayo sa ating paglalakbay. Puno ng kadiliman, pag nawala tayo kay Lord, di ba? Sabi nga dito sa unang pagbasa, dahil sa Panginoon, nakatanaw ang isang malaking liwanag, ang bayan, malaon ng nasa kadiliman. Pag wala si Lord sa buhay natin, puno ng kadiliman ang buhay natin. Okay? Pag si Lord ang ating liwanag. Pag wala si Lord, brown out ang buhay natin. Okay? So, ang buhay natin, dependent. No? At yung bata ay namuhay the moment. Di ba? Hindi sa nakaraan, hindi sa kinabukasan. Ang bata, palaging ngayon ang nabubuhay. Okay? Pero tayo, nabubuhay tayo. No? Actually, walang buhay kung palagi tayo iniisip yung nakaraan. Kinasal na yun. Paano na yun? Oh. At wala rin buhay pag palagi doon sa future. Di ba? That's why the moment. Pag nandito tayo sa simbahan, dapat the moment. Dito yung moment natin. Yung iba nakaupo dyan, kung ano nang iniisip. For God ba ako, Lord? Oh. Dapat ngayon. Okay? Hindi tayo nabubuhay sa nakaraan, hindi nabubuhay sa kinabukasan, ang buhay ay ngayon. Okay? So, focus sa moment, di ba? Pag nagtrabaho tayo, tuloy yung trabaho. Pag hindi ka sa focus sa ngayon, walang kabuhay-buhay yung trabaho. No? Hugas-hugas ka. Tapos, tinawag ka ni ma'am, hindi mo pa rin narinig. Kasi may iniisip ka. Okay? Dapat, ang tunay na anak ng Diyos ngayon. Okay?
we treasure one another. No? Pag nandito sa community, we treasure yung presence ng community. Na para mag-enjoy, may buhay. Di ba yung bata, sabi nga, tularan ang bata. Kasi ang bata, defocus the moment, yung tulad ng kanta ng asin. No? Masdan mo ang mga bata, ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila. Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita. Ang buhay ay hawak nila. No? That's why, sabi ng Panginoon, tularan ang bata para mahawakan natin ang buhay. Dahil parang tayo wala ng kabuhay-buhay. Nag-exist na lang tayo. Hindi mo na nag-enjoy yung moment. Palagi mong inisip yung nakaraan. Sana ko kami nagkatuluyan. Hindi ko mako-FW. Future naman. Ngarap ko ng hindi pa dumating yun. Sabi ni Lord, ngayon, moment, dapat ngayon mabuhay ka. Okay? So, yan ang gusto ng Lord, tularan ang mga bata. Enjoy the moment. The spirit of living. Enjoy yung moment mo. Nandito ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa misa. Okay? Nandito siya. That's why every time we participate the Mass, be focused doon sa Eucharistia. Hindi kung ang isip natin, kung saan-saan. No? Diba? At yung bata, they enjoy the moment. Diba? Naglalaro yan sa umaga. Nag-away-away kasi kinuha yung laruan. No? Away yan, iyakan. Naman, lads naman, mayang hapon, naglalaro na naman. Kaibigan na naman sila. Diba? They enjoy the moment. Pero tayo pag nag-aaway, yan, 10 taon pa yan. At mahirap pa, sa hospital na, patawad ka. So, ang punto dito, enjoy, focus ka sa moment. Huwag kalimutan na yung nakaraan. Magpatawad na. Di ba yung bata, nagpatawad. No? Sabi ni Lord, kung makapasok ka, gusto kong makapasok sa langit, tularan ang bata, magpatawad. Again, tinawag mo, nagpatawad na ba yan? Nagpatawad na yan kasi may nagpakapal ng kila. Gano'n. Okay? So dapat marunong magpatawad. Enjoy the moment. Because we cannot enjoy yung buhay natin pag nakaangkla tayo sa nakaraan. Okay? So, yun ang gusto ni Lord, na ang greatness ay dependent sa Kanya, marunong nagpakumbaba, binaba ang sarili, at marunong magpatawad. At yung greatest din ay sabihin yung paglilingkod sa kapwa. No? Di ba? Ang sino man. No? Ang sinabi dito, ang sino man tumatanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin, ako ang sinong tinatanggap? Parang sinong tinatanggap? Si Lord, di ba? Si Jesus. Ibig sabihin na ang ibig sabihin yung bata, yung mga mahihina, yung mga may problemado sa lipunan, yung walang-wala na, ito yung mga mahina, the least in the society, they're considered parang bata. Kung tatanggapin natin, ang tinanggap natin dito, ang Panginoon. Ibig sabihin, ang paglilingkod natin sa kapwa, pag tumutulong tayo sa kapwa, ang tinulungan natin si Lord. Tinanggap natin si Lord. Ito pa lang yung daan para magkamit yung buhay na walang hanggan. Okay? So yung dependent, that magtiwala sa Panginoon, dependent on God, okay? And live the moment, magpatawad, no? Na i-enjoy ang buhay, the moment. Of course, nagpaplano tayo, no, for the future, pero hindi tayo nabubuhay para doon lang na nandito ka ngayon. So ngayon, pag sa simbahan dito ngayon, ibigay mo ang isip mo, puso mo, ibigay mo kay Lord. Okay? And that's why, if we experience the moment, maganda po yung ating Eucharistic celebration. Dahil binigay mo. Di ba? Pag bigay na bigay ka, tayo binigay pag may mga
no, mga concert, no, pag may mga artista, doon talaga bigay na bigay, focus ka doon. Pero pag kay Lord, wala, upo lang tapos ibang iniisip. No? Pero pag mga sa theater garden, pag may talaga bigay ni bigay, no, sayo na sayaw pa, no. No, pero ito kay Lord, hindi sumasayaw. So, yun ang ibig sabihin, ibigay mo ang isip mo, ang puso mo para kay Lord. At lastly, sabi ni Lord, para makapunta, para great daw tayo, no, yung ay tanggapin, maglingkod sa kapwa nangangailangan. That is greatness in the eyes of the Lord. And that is why today, we celebrate the feast ng Santo Niño, although third Sunday, yung ating other liturgical celebration, dahil sa Pilipino, meron tayong ginagrant ng Vatican to celebrate the child Jesus. Kasi ito yung regalo pagdating ng mga Spaniards, ito yung regalo na turaha humabon, no, doon sa Cebu. Yung first gift, no, the image of the Holy Child Jesus. No. Diyan lumaganap ang Catholic faith. That's why yung sayaw, di ba? Yung sinulog, no? Sinulog, no? Na maganda nga yung stepping doon, twice forward, one backward. Ibig sabihin, maganda rin yung sa buhay natin, nag-journey tayo, sometimes, kailangan natin umatras din. Na ibig sabihin, magnilay, no? Magdasal, para makamove forward. Hindi tayo makamove forward, no, sa tamang direksyon pag hindi tayo magdasal, magnilay. Okay. So, in our Eucharistic celebration, naway the feast of the Santo Niño ay mag-inspire sa atin mamuhay na puno ng pagpakumbaba. Ang pagpakumbaba, nagtitiwala sa Panginoon. Ang tunay na pagpakumbaba, binaba ang sarili, iniisip ang Panginoon, ang kanyang kaharian. At dahil iniisip ang kaharian, that's why ito ang nagtulak sa atin para paglingkuran yung mga nangangailangan. That in that way, we can become great in the eyes of God. Amen. Magsetayo ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. dumulog tayo sa Diyos upang kalugdan niya tayo tulad ng mga batang lumalapit sa mapagmahal nilang Ama. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Maging huwaran nawa ng kababaang loob ang mga pinuno ng simbahan upang mapahayag ang mabuting balita sa kanilang pagtuturo at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Gabayan mo ang lahat ng nanglingkod bayan sa iyong katotohanan upang maging daluyan sila ng iyong awa at pag-ibig. Lagi nawa nilang isaalang-alang ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ng mga dukha. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng ating lipunan ang mga aba at lubos na nangangailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Lumago nawa tayong bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mga batang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga taong dapat
kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Makarating nawa sa walang hanggang kaligayahan sa langit ang mga kapatid nating pumanaw na, gaya ng ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali, ang katahimikan ng ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating mapayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Panginoon, patuloy mo nawa kaming bigyan ng lakas at pag-asa sa aming paglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan. Paghahain ng alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistanang banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain, ang kinamtan niyang kapatawaran, ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay may tampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinapisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan, Jesus na
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Papa, at ni Stephen, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Antonio de Padua na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik muna tayo sandali at sa tahimik, ingin natin sa Panginoon ang grasya na magpakumbaba, tanggalin ang pride para makasunod tayo sa kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Panginoon ay mamuhay tayo ng kapayapaan, mamuhay tayo ng kaayusan. So sa tahimik, pray that person na parang naging hadlang sa buhay mo because of unforgiveness. Tulad ng bata na marunong magpatawad sa kapwa. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, napayo natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Ano mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at pagpaparin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Ngayon at
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Hawak ka sa amin, Cordero ng Diyos, hawak ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipuna sa pakikinabang. Sa pag-uwi sa Nazaret, si Jesus ay masigasig sa pagsunod at pag-ibig sa magulang niyang matuwid, sina Maria at Jose.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na berhin ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. O Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of our diocese 80 years ago. In the footsteps of our predecessors, we have steadfastly kept the heritage of our faith over the years and so have been able to stay praise of the challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for your direction when we have lost our way. As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission, to spread the gospel, and bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seeds of love and hope while living in joy and peace. We ask this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Announcement. Kindly bring your old palms to the church before February 15 in preparations of our Ash Wednesday liturgy. Thank you. Bago po ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng mga grasya na ating tinanggap sa banal na misa. Tinatawagan po yung mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan o anibersaryo sa kanilang kasal sa buwang ito na pumunta sa harapan para sa espesyal na panalangin. Maraming salamat Mga po. nag-birthday, wedding anniversary. Panginoon, salamat sa banal na Eucharistia na nagbibigay sa aming ng lakas sa aming pananampalataya at nagbibigay ng liwanag at direksyon sa aming paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Salamat sa biyaya ng buhay at sa biyaya ng pag-iisang dibdib. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa kanilang kasal sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan, kalakasan upang patuloy sila sa kanilang pagmimisyon para sa kanilang pamilya at para sa simbahan. Panginoon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang hindi sila manghina sa kanilang pagsunod sa iyong kalooban. Kung sila'y nanghina na Panginoon, naway ang Eucharistia ang maging lakas sa kanilang pamumuhay. Panginoon, ipadala mo ang iyong banal mga anghel upang gabayan at protektahan sila sa kanilang pamumuhay at paglalakbay bilang mga OFW. Ilayo mo sila sa lahat ng masama at naway maging matatag sila sa mga pagsubok sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, na makamtan nila ang kanilang mga panalangin kung ito yung kalooban. Panginoon, salamat at sila naging bahagi sa aming komunidad. Naway maging instrumento din sila sa iyong pagmamahal at pagpapala sa kapwa. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumasa inyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy anniversary. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng sigla ang iyong sambayanan sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa diwa ng iyong pag-ibig at sa tulong ng iyong lakas,
Matapat nawang sundin ang loob mo sa pamagmahal sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pit Senyor! Pit Senyor! Amen.